kanina. Yes, maraming salamat sa tanong. So, ako po yung main sponsor ng COMELEC budget. Actually, nag-start po tayo pag-defend ng budget ng COMELEC since 2019, no? As Vice Chair ng Appropriations Committee until now. So, kanina po, dinipensa natin yung budget ng COMELEC na 35.4 billion na nasa NEP, nasa National Expenditure Program. So, sinasagot natin yung mga tanong ng mga kasama namin na may mga concern sila. And then, ang posisyon namin as sponsor ng COMELEC is sana madagdagan pa si COMELEC ng budget kasi medyo maraming gagawin po ngayong eleksyon. So, kanina po, nakita naman siguro ng mga tao yung nangyari. May mga concern, especially towards the end, na doon sa isang resolution ng COMELEC na kung saan kini-question ng mga kasamahan namin sa Congress na bakit daw may isang resolution ang COMELEC na nagsasabi na yung mga mag-file na kandidato sa party list is pwede pang magtrabaho kahit, for example, isa silang secretary ng agency or isa silang officer ng military or police. Bakit hindi sila dapat considered resign upon filing? Now, ito po, meron po kasing Supreme Court ruling way back ng 2009. No, tinatawag ito na Pinera Doctrine. And ang incidentally, yung si Pinera, Rosalinda Pinera, sa amin pong bayan yun, sa aming isla po yun sa Siargao, sa bayan ng Santa Monica. Mayor po namin, kandidato namin siya sa grupo namin. At that time, na-filean siya ng disqualification. Pero ang decision po ng Supreme Court sa Pinera case, isabi ng Supreme Court, pag hindi pa umabot yung campaign period, hindi ka pa considered kandidato. So, halimbawa, ngayon, October 1 to 8 ang filing. So, lahat po na mag-file from October 1 to 8 ay hindi pa considered kandidato. Magiging kandidato lang siya pagdating ng sa national level, sa party list, pagdating ng February 11. Sa local naman, sa mga governor daw pababa, sa March 25. So, doon lang pong araw na yon na magiging kandidato. So, ano ang epekto pag naging kandidato na? So, marami na pong bawal. So, pag dating nung araw na yon, bawa sa party list, magre-resign na yung considered resign na yung mga kandidato, mga nominee sa party list na nakaupo sa gobyerno. So halimbawa, sila, regional director sila, USEC, secretary, colonel, general. Lahat yan considered resign pagdating ng February 11. So ganun din po sa local, yung mga nakaupo sa gobyerno, pagdating sa March 25, talagang na siya, considered sila na resign. Ang exempt lang dyan po is yung tinatawag natin ng mga elected officials. Gaya sa akin na tuloy-tuloy lang kasi we were elected by the people. So yun po yung naging isang na issue kanina. Yung iba naman nasagot natin ng maayos, bawa yung proseso ng eleksyon ngayon, yung bagong sistema na gagamitin ng COMELEC. Yun, nasagot po natin yan kanina.